Magandang araw. Ang pamagat ng aking article ay Critical Reflections on Approaches to Enhance People's Participation in Humanitarian Actions in the Philippines. Nagsimula ang article na ito sa isang pananaliksik para mabuo ang isang tool on social accountability sa mga disaster response ng isang international NGO. Binangga ko ito sa mga online interviews na ginawa ko kasama ang aking asawa noong pandemic para sa pananaliksik ukol sa localization of humanitarian response sa Pilipinas. Idinagdag ko na rin dito ang aking mga kritikal na pagninilay sa aking sariling karanasan bilang isang kawani ng isang international humanitarian agency na nakikipagtuwangan sa mga lokal na NGOs at POs sa humanitarian at development work. Lilinawin ko rin na ang disaster response na tinutukoy ko dito ay mga proyekto na nagkakahalaga ng ilang daang libo hanggang ilang milyong piso, hindi ang mga mabilisan at maliliit na disaster response projects. Tanggap ko ang kahalagahan ng mga maliliit na bayanihan at kawang-gawa ng mga disaster response project sa pagsalba sa mga nasalantang komunidad at sa pagpapalakas ng mga lokal na samahan. Ngunit tumutok ako sa mga malalaking proyekto dahil bukod sa ito ang mga pinag-aagawan ng mga international, national at local organizations, ang kapasidad ng mga malalaking proyekto na ito na baguhin ang kurso ng kaunlaran sa komunidad ay napakabigat. Lilinawin ko na sa aking karanasan at pananaliksik, walang duda na nakatulong ang mga disaster response sa pagtugon sa pangangailangan, pagbawas sa epekto ng mga disaster, at sa pagbangon muli ng mga nasalanta ng bagyo, baha, lindol, sunog, digmaan, at iba pa. Ngunit hindi rin mapagkakaila ang dismaya ng mga development at humanitarian workers sa lokal at sa global na antas, sa kakulangan ng disaster response at sa kanyang disconnect sa community development. Sabi ng isang organisador, sa laki ng response, nasagasaan yung aming mga ginagawang pag-oorganisa. Nagbago ang kultura ng komunidad sa pagtutulungan. Nawala ang sama-samang pagkilos. Naghahanap na ngayon sila ng kapalit sa bawat pagkilos o training. Ang dating UN Undersecretary General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, si Mark Lowcock, bago siya magbitaw sa kanyang posisyon, sabi niya, "The biggest failings of the humanitarian system is that agencies do not pay enough attention to what people caught up in crisis say they want. The humanitarian system actually is set up to give people in need what international agencies and donors think is best and what the agencies have to offer, rather than giving people what they themselves say they most need." Nang nabalitaan ko ito, alam ko na kaagad ng pagkakaunawa ng mga humanitarian agencies sa ganitong panawagan ay kailangan magkaroon ng konsultasyon sa mga nasalanta. Pero sa dami ng aking nakapanayam, lokal, national at international actors, lahat sila ay nagsabing nagsasagawa sila ng mga konsultasyon. Ngunit patuloy pa rin ang problema dahil ang partisipasyon ng komunidad ay bulag sa umiiral na power dynamics o relasyon ng kapangyarihan. Kadalasan, ang nakikitang mga actor sa isang disaster response ay ang donor, ang responding agency, at ang nasalantang komunidad. Matingkad ang upward accountability sa mga donors mula sa pagpili ng mga makikinabang, ano ang ibibigay, kailan ibibigay, at iba pa. Tinutulak naman ng mga humanitarian standards ang magkaroon ng downward accountability sa mga nasalantang komunidad para magkaroon ng angkop at timely na response. Pero litaw sa modelo na ito na ang sentro ng mga perspektiba ay ang responding agency at hindi ang komunidad. Kung isentro natin sa komunidad, lalabas ang LGU at iba pang mga stakeholders. Lilitaw din na bukod sa mga beneficiaries, may mga nasalanta na vulnerable at hindi vulnerable na hindi nakatanggap ng ayuda. Lumalabas sa aking mga nakapanayam
na mahalaga ang mga ugnayan sa mga stakeholders na ito. Kapag sumagot sa mga konsultasyon ng mga responding agencies, nasa likod ng pag-iisip ng komunidad na kailangan ingatan ang kanilang sagot para hindi umalis ang responding agencies. Isang pagkakamali lamang ay maaaring ilipat sa ibang komunidad ang ayuda na balak ibigay. At pagkatapos mamigay ng ayuda at umalis na ang responding agency, ang komunidad ang mismong tumutugon sa mga alitan na dinulot sa pagitan ng mga nabigyan at hindi nabigyan ng ayuda. Kritikal na unawain ang disaster response at ang problema mula sa perspektiba ng komunidad. Ang problema na linking disaster response to development ay ilang dekada ng pinagdedebatihan at pare-pareho naman ang sagot parate na dapat hindi pinaghihiwalay ang humanitarian at development. Ang tawag nga nila, Humanitarian Development Nexus. Pero hanggang ngayon, patuloy pa rin ang disconnect dahil ang problema na ito ay mula sa perspektiba ng mga humanitarian actors at hindi ng komunidad at development actors. May dating tuloy na nagsimula lamang ang buhay ng komunidad pagkatapos ng disaster dahil dito lang nagsimula ang proyekto. Kailangang kilalanin na nagsisimula lahat sa development work ang komunidad na tinatamaan ng iba't ibang issues kasama na ang disasters. Ang komunidad, tinutugunan ito bilang bahagi ng pangmalawakang community development process. Obvious, di ba? Pero madalas nakakalimutan sa panahon ng disaster kung saan lahat ay nagmamadali at tumitingkad ang antas ng vulnerabilidad ng komunidad. Kaya kadalasan, ang disaster response ay disconnected sa umiiral na community development work. Ang mas malala kaysa disconnected ay kung merong umiiral na participatory development at collective action sa komunidad, biglang papasok ang disaster response at sasagasaan ito. Mga kwento na dati ay laganap ang bayanihan, ngayon ay biglang naghihintay na ng cash for work bago tumulong sa kapitbahay. Dati dumadalo sa training, ngayon hindi dadalo kung walang pamasahe, pagkain o compensation. Dati maraming NGO at PO sa komunidad, ngayon wala na dahil na-poach o na-recruit na ng mga international agencies ang mga maalam na leader at staff ng mga local NGOs at POs. Pangarap syempre ng lahat, ang konteksto kung saan iaangat ng disaster response ang community development at community empowerment. At dito nagmumula ang pag-aangad ng makabuluhang community participation sa disaster response na magsisilbing modelo sa pagpapanumbalik ng komunidad sa gawaing kaunlaran. At kung umiiral na ang participatory development sa komunidad, layunin ay ang komunidad mismo ang magtutukoy ng akmang proseso ng disaster response kapag magkaroon ng disaster. Lumalabas sa research na may iba't ibang pamaraan ang mga responding agencies para mapalakas ang antas ng partisipasyon ng komunidad. Una dito, at kadalasang ginagamit, ay nagkakaroon lamang ng koordinasyon sa pamahalaang lokal dahil tinuturing na kinatawan ang LGU ng komunidad. May ilang mga responding agencies na mas maglalaan ng panahon sa komunidad para makapagbuo ng multi-sectoral platform upang magkaroon ng malinaw na kinatawan ang mga vulnerable at epektadong komunidad sa pamamalakad ng disaster response. May iilang mga responding agencies na ginagamit ang disaster response bilang pagkakataon para makapag-organisa sa komunidad. Ang binubunggang samahan ang namumuno sa pagdisenyo at pagsasapatupad ng disaster response at rehabilitasyon. Ngunit meron ding pagkakataon kung saan ang matatag na samahan sa komunidad ang mga ngasiwa ng mismong disaster response projects. Para masukat kung gaano ka-epektibo, ginamit ko ang ladder of participation ni Einstein.
Pinakamababang antas ng partisipasyon ay ang informing o sinabihan lamang ang komunidad tungkol sa disaster response project. Sumunod dito ang consulting o tinanong ang komunidad at maaaring ginamit ang sagot nila para sa pagsagawa ng disenyo ukol sa disaster response. Kadalasan, ito lang ang pakahulugan ng partisipasyon. Sumunod ang placation, kung saan tinalaga ang mga kinatawan ng komunidad, ngunit tokenism pa rin ito kung walang pananagutan ng mga kinatawan na ito sa komunidad, walang kakayahan silang makipagnegosasyon, at ang responding agency o donor ang ultimong gumagawa ng mga desisyon. Ayon kay Arnstein, nagsisimula ang tunay na partisipasyon sa partnership, kung saan may struktura na pantay-pantay ang turing sa bawat kasapi nito sa pagdedesisyon. Sa task delegation, nagkakaroon na ng pananagutan ng komunidad sa mga gawain ng disaster response kung saan kasama sila sa pagbuo nito. At ang pinakamataas ang community-driven, kung saan ang komunidad ang nangangasiwa at nakikipagnegosasyon sa mga conditionalities ng disaster response sa mga donors. Binangga ko ang ladder of participation sa iba't ibang bahagi ng disaster response project. Ang assessment of damage and needs, ang planning ng disaster response, beneficiary selection, implementation, at monitoring and evaluation. Idinagdag ko na rin dito sa research ang antas ng partisipasyon sa komunidad bago at pagkatapos ng disaster, o pre-disaster development at post-disaster development. Sa LGU coordination, kadalasan ay nasa informing lang ang antas ng partisipasyon. Tumataas sa consultative lamang sa damage and needs assessment dahil mabilisan lang itong ginagawa at maraming komunidad ang kinukonsulta. Sadyang non-committal ang mga responding agencies dahil hindi pa sila sigurado kung may pondo sila at kung saan sila magre-responde. Tumataas ang antas ng partisipasyon sa implementation stage. Mahalaga ito dahil dito mararamdaman ng mga nasalantang komunidad na hindi lang sila biktima na tagatanggap lang ng ayuda, kundi mga change actors na may ambag sa kanilang pagbangon muli. At dahil mababa ang mga antas ng partisipasyon, kadalasan ay disconnected o undermining ang lumalabas na koneksyon nito sa community development. Sa multi-stakeholder platform approach, nagbubuo ng ad hoc na grupo ng mga representatives na tatawagin nating MSP. Tumataas sa application sa panahon ng assessment dahil sa nabuong MSP. Pero ang planning ay sarado pa rin sa komunidad dahil ito ay ang espasyo ng negosasyon sa pagitan ng responding agency at donor. Ngunit dahil mas malalim ang ugnayan na ng responding agency at komunidad, mas nagsisilbing boses sila ng komunidad kapag kaharap na ang donor. Tumataas din ang antas ng partisipasyon sa monitoring and evaluation. Pagkatapos ng disaster response project, maaring magpatuloy ang estruktura nito o kaya bumalik ito sa dating gawi. Mas tumaas na ang antas ng partisipasyon, ngunit bunga nito ay kadalasang disconnected o undermining pa rin sa community development. Para sa mga ilang responding agencies na nagtsatsaga na mag-community organizing, biglang tumataas ang antas ng partisipasyon. Maaring sa simula ay mababa pa rin ang partisipasyon sa assessment at planning, ngunit dahil mas matagal at nagkakaroon ng multiple responses, mas napanghahawakan na ng mga nabuong samahan ang mga yugto na ito at tumataas mula partnership hanggang community-driven ang antas ng partisipasyon. Matindi ang pagbabago sa beneficiary selection. Kung dati, umiiwas sa mga kinatawan sa multi-stakeholder platform sa pananagutan dahil alam nilang sila ang sisisihin ng mga hindi napiling beneficiaries kapag umalis na ang responding agencies. Away ito.
kaya hinahayaan nilang responding agency ang magdesisyon. Kapag samahan ng komunidad ang namili ng mga beneficiaries, sinasanggunin nila ang karamihan. Kinakausap agad ang mga mapipili at hindi mapipili. Pagkatapos ng disaster response, mataas ang tsansa na magpatuloy ang binuong samahan o kaya magbuo ulit kapag nagkaroon ng disaster muli sa komunidad. May tsansa pa rin na disconnected ang disaster response sa community development. Ngunit mas malakas ang oportunidad na magkaroon ng participatory development dahil nagkaroon na ng kolektibong karanasan sa sama-samang pagkilos. Maaari rin magpatuloy ang samahan at lumahok sa mga konseho sa barangay o sa bayan tulad ng mga local DRRM councils o kaya local development councils. Mas bihira ngunit dumadami na ang mga samahan na may kakayahang manguna sa disaster response sa komunidad at direktang makipagnegosasyon sa mga donors at international agencies. Malinaw ang kanilang patakaran sa pagpili ng mga benepisyaryo at kadalasan ay sistema at mga programa nila ang papakilusin para sa pagsasapatupad ng disaster response. Minsan, humingi sila ng tulong sa mga umaakbay na mga NGOs para sa mga technical reports, financial audits, at iba pang due diligence requirements. Ngunit malinaw na ang sumusuporta ay ang NGO at ang nangunguna ay ang mga PO. At dito maaaring lumitaw yung disaster response na binuo mula sa umiiral na participatory development sa komunidad o development-shaped disaster response. Maraming mapupulot na aral sa research na ito. Kinakailangang pag-aralan natin ang power relationships mula sa perspektiba ng komunidad at hindi sa perspektiba ng disaster response project. Ang ginagamit na approach ng responding agency ay malamang ang magtatakda kung konektado ang mga disaster response sa community development. At sa panghuli, kahit na bihira o agarang isinasantabi ng mga responding agencies ang mga POs dahil tinamaan na sila ng mga disaster at wala na raw silang kakayahan, makikitang malalampasan ng PO-led approach ang mga sagka sa partisipasyon, sa connection ng response at development, at community empowerment. Maraming lumitaw na karanasan mula sa pagresponde noong pandemic, sa mga biktima ng digmaan sa Mindanao, sa mga paulit-ulit na bagyo at baha, na magpapatunay na hindi ito teorya. Kung ito ang umiral, maaaring ibalik ang mga disaster response sa likas nitong katangian na mapagkalinga, nagbibigay buhay, at nagbibigay kapangyarihan sa mga nasalantang komunidad. At hindi isang industriya na pinagkakitaan ng mga malalaking organisasyon. Maraming salamat.